Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang tatalakayin ay pakakaiba-iba ng mga pamahalaan. Una, demokratiko. Dalawa, sosyalismo. At ikatlo, komunismo. Pamahalaan demokratiko. Uri ng pamahalaan na nagpapatamasa sa lahat ng pantay na karapatan na pinamumunan ng isang kinatawan sa pamagitan ng halalan. Malayang nakakapagpaayag ang mga mamamayan maging ang bumoto, tumakbo bilang kandidato at manuklok sa pwesto. May pakilala sa minorya at tinutulig na isang pangmasang organisasyon. Pamahalaan sosyalismo. Isang sistemang manipunan ang kapangyarihang pang-estado ay nasa kamay ng uri manggagawa at ang mga kagamitan sa produksyon ay pag-aaring publiko. Nakabatay sa pantay, sama-sama at pagkataong pagmamalakad. Ang mga pangangailangan ng mga manggagawa ay binibigyan ng atensyon. Pamahalaang komunista. Isang sentralisadong gobyerno na pinamumunan ng iisang partido lamang na madalas pinamamahalaan ng mga diktador na may kapangyarihan na mumuno ng walang tagdang katapusan. Ang malaking aspekto ng pamumuhay ng mga mamayan ay kontrolado ng pamahalaan dahil ang gobyerno ang nagbibigay sa kanila ng kanilang pangangailangan. Dahil dito nakasalalay ang ekonomiya ng bansa. Walang pribadong pagmamay-ari ang mga mamayan at ang lahat ng mga pag-aari at yaman ay hawak ng isang komunistang pamahalaan. Kung inyong mapapansin, ang demokratikong pamahala ay may halos pagkakalahintulad sa pamahalaang sosyolohista. Ito ay dahil parehong pinahahalagahan ang karapatang pantao. Samantalang, malaki ang pagkakaiba ng demokratikong pamahala sa komunista dahil sa hindi binibigyang halaga ng komunista ang boses na mamayan. Ako po si Arvin Elijah Simon. Salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli. Paalam.